Ang katotohanan ng pananakit ni Maricel Soriano sa kanyang mga kasambahay. Sa ginanap na hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong Martes ng umaga, ika-7 ng Mayo taong 2024, naungkat ang kontrobersyang kinasangkutan ni Maricel Soriano noong 2011. Ito ay ang pagsasampa ng reklamo ng mga dating kasambahay ni Maricel na sina May Cachuela at Camille Acohedo dahil sa pananakit at pagkukulong di umano sa kanila ng aktres. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nag-usisa sa aktres tungkol dito. Pinabulaanan ni Maricel ang akusasyon na ikinulong at sinaktan niya ang mga dating kasambahay sa condominium unit ng aktres sa Rizal Tower, Rockwell, Makati City, noong ika-29 ng Hunyo taong 2011. Sinabi ni Maricel na pinaalis niya ang kanyang mga kasambahay dahil ninakawan siya ng mga ito. Paano ko naman po bubugbugin, dalawa po sila. Sagot ni Maricel nang itanong ni De La Rosa ang isyo ng pambubugbog. Isang nakakaalam sa insidente ang nakausap ng cabinet files at pinatotohanan niya ang depensa ni Maricel. Imposible raw na ikulong ni Maricel ang mga nagreklamo dahil walang lock o padlock mula sa labas ng pinto ang kwarto ng kasambahay. May sarili rin umanong exit door ang kwarto ng mga kasambahay na malayang nakalalabas anumang oras kaya imposible ang kanilang bintang na ikinulong sila ni Maricel. Matibay na ebidensya ang layout ng condominium unit na nakita ni Mon Tulfo. Si Tulfo ang nilapitan ng mga kasambahay para ireklamo si Maricel at siya ang namagitan kaya nagkaroon ng resolusyon ang isyong nangyari 13 taon na ang nakalilipas. Inimbita ni Senator De La Rosa, Chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sa Senado si Maricel para ibigay ang panig nito tungkol sa pagdadawit sa pangalan ng aktres sa di umano'y PDEA leaks. Ang PDEA leaks ay ang dokumentong may petsang ika-11 ng Marso taong 2012 na nagsasangkot sa mga kilalang personalidad, gaya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., na gumagamit umano ng ipinagbabawal na droga tulad ng cocaine.